United Kingdom at United States of America. Magkasabay po mga sangkay na umatake na naman. Digmaan na ito sa ating mundo ay lalo pong lumalala. Magandang araw po, magandang oras po sa lahat ng mga nanonood ngayon, lalong-lalo na po yung mga solid sangkay, lahat po ng mga kababayan natin na lagi pong nag-aantabay sa bawat ina-upload nating video. So nag-update po tayo dito ng mga mahalagang impormasyon, lalong-lalo na pagdating po sa mga global update. Okay? Hindi ko alam pero siguro isa ako sa mga vlogger na nag-a-update o Filipino vlogger na nag-a-update mga sangkay tungkol sa nagaganap sa ating mundo para po ma-inform kayong lahat. But anyway, bago tayo magsimula, paki-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to, makikita nyo po mga sangkay ang subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. At kung kayo naman po ay nanonood sa Facebook, huwag nyo rin pong kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito na nga mga sangkay, mahalaga pong impormasyon ang nais nating ibahagi sa inyo. Itong pag-atake po, okay, ng Amerika at itong British forces. Alam nyo kasi mga sangkay, itong nagaganap ngayong digmaan sa iba't ibang bahagi ng ating mundo, binabantayan po natin yan kasi titingnan po natin kung paano magiging sana mapahinto, no? Yun sana yung ano natin. Yung sana yung gusto natin makita, mga sangkay, na dahan-dahang humupa. So binabantayan po natin ito dahil nga po mukhang ang tumbok nito ay mas malawak pang problema na possible umantong sa digmaang pandaigdigan. So mas delikado po yun. Strike, sabi po dito, Yemen, US and British forces strike Houthis again. Magkasama na naman po sila mga sangkay na umatake. Ayan po, US and British forces carried out a fresh round of strikes. Panibago na naman po itong pag-atake. Doon daw po ito sa Yemen, targeting a Houthi underground storage site as well as missile and surveillance capabilities used by the Iran-aligned group against Red Sea shipping. Ayon po ito sa Pentagon. So, panibagong pag-atake na naman mga sangkay ang naranasan nitong Houthis. At ngayon, nakikita po natin kung gaano kalakas itong United States of America at kasama po itong British forces. The Houthis who control, okay? Itong Houthis daw po na kumukontrol ng most populous parts ng Yemen have said their attacks are in solidarity with Palestinians. Dahil nga daw po sa digmaan doon sa Israel ngayon. Well, alam na po natin ito. Ito yung nirarason mga sangkay ng Houthi. Kaya nga lang, ang problema po dyan, itong kanilang reason, parang ang labo. Kasi kahit po hindi naman papuntang Israel na mga cargo ships, inaatake po nila papuntang halimbawa na lang papuntang Europe, inaatake pa rin po nila. So mga sangkay, malabo po talaga itong kwento nila. Siyempre, kwento nila yan eh. Pero sa totoo lang mga sangkay, lumalawak po talaga itong batuhan ngayon o yung escalation nitong digmaan palawak po ng palawak. Nakaraan lamang mga sangkay, Pakistan at Iran, kamuntikan na. Kaya nga lang ang pagkakaalam po natin, nagkaroon po sila ng peace agreement na naman. Pero nagkaroon na po ng gantihan eh. Pambihira, muntika na po. Para po sa inyong kaalaman, ang Pakistan pa naman ay pangsyam sa pinakamalalakas na puwersa sa ating mundo. Ganun po katindi itong Pakistan. At ang kanilang kalaban, itong Iran, na nasa likod din po nitong Houthi. Okay? The Houthi attacks have disrupted global shipping and stock fears of global inflation. So ito nga po ang dahilan kung bakit inatake na po ito ng Amerika at British forces. Dahil nga po itong Houthi,
inaatake po nila itong mga cargo ships na naghahatid po ng mga sangkatutak na mga produkto sa iba't ibang panig ng ating mundo. So, ito ang kinakatakot nila, baka tumindi po yung inflation. They have also deepened concern that fallout from the Israel, ito po yung digmaan po dyan sa Middle East. Okay? In the latest response, US and British forces carried out strikes at 8 different locations. 8 lokasyon po ito ng Yemen. Kasama ang suporta ng Australia, Bahrain, Canada, and the Netherlands according to a joint statement signed by the 6 countries. So itong pag-atake ng British at US ay suportado ng Australia, Bahrain, Canada, Netherlands. So ibig sabihin mga sangkay, mukhang eto na, nagbubuo na po talaga ng coalition. Of course, andyan naman po talaga yan. Dati pa itong mga kakampi nilang bansa, halimbawa na lamang po itong NATO. Pero ngayon, pinag-uusapan na kasi natin yung digmaan. Sino ba talaga ang ready when it comes to war? Diba? So ito, a senior US military official speaking on condition of anonymity said roughly 25 to 30 munitions were fired, some of them from warplanes launched by or from a US aircraft carrier. So ito po yung kanilang pag-atake mga sangkay. Nasa ano daw po, 25 hanggang 30 munitions were fired at some of them daw po galing po sa warplanes na nilaunch ng US aircraft. So far, 8 rounds of strikes over the past month have failed to stop Houthi attacks against shipping. Okay, yun po yung naging good result mga sangkay na ang kanilang mga pag-atake, napipigilan po itong mga pag-atake rin ng Houthi sa mga cargo ships. Nagkaroon po talaga ng katapat itong Houthi na binangga po sila. So ngayon mga sangka, these attacks will not go unanswered or unpunished. Sabi po ito ng Houthi leader. So talagang gaganti po sila mga sangkay. So balit, ang tanong dito, papaano po nila ipagtatanggol ang kanilang sarili kung possible na maubos po yung mga to? Diba kasi America at British forces, naku, mahirap kalaban yan. Sabi dito mga sangkay, US officials say the strikes have degraded the Houthis' ability to carry out complex attacks, but they have declined to offer any specific numbers of missiles, radar, drones, or other military capabilities destroyed so far. Sabi po dito ng Pentagon, we are having the intended effect. Okay? So, ito na po yung sabi po dito, magpapatuloy daw po nila ang pag-degrade sa ability nitong Houthi sa pamamagitan po ng mga pag-atake sa kanila. So, talagang papabagsakin po talaga nila itong Houthi hanggang sa mapilayan po talaga mga sangkay. Kaya nga lang, ang tanong dito, kasi gumagalaw na rin po ang Iran, ang tanong dito, ano ang magiging future nito? Papasok ba tayo sa ikatlong digmaang pandaigdigan? Which is, yan po ang nakakatakot na mangyari, mga sangkay? Well, what do you think, guys? Kayo, tatanungin ko. Kasi, siguro naman, napapansin po natin ngayon that even our country, hindi po ligtas sa ganitong klaseng usapin na digmaan because of China. Pero itong nangyayari dyan sa Middle East, mga sangkay, parami po ng parami ang involved. No? Parami po ng parami. At, nako, mga sangkay, may sinasabi pa naman po ang Biblia na isa pong prophetic event na tinatawag na Armageddon na paparating in the future. Yun daw po ay isang digmaan na hindi pa nararanasan ng buong mundo. Simula nung nilikha ito ng Diyos. So, yan po yung mas nakakatakot. We don't know kung ito na ba yung tinatawag na ikatlong digmaang pandaigdigan kasi itong next global war
will be a nuclear war, which is very, very, sobrang terrible ito. Delikadong-delikado talaga. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay? Ano ang inyong masasabi? Anong inyong naiisip, mga sangkay, tungkol sa digmaan na ito na nagaganap ngayon sa ating mundo? I-comment po sa ibaba. And now, I invite you guys to please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo lamang po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.